Hi guys, narito ang ika-siyam-na-put-apat na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sabi ni Neil Lee, ang mansyon ng Panginoon ng lungsod ay protektado na ngayon ng 10,000 demonyo na hayop na array, at mayroon ding ilang mga dalubhasa sa ranggo ng alamat. Kaya sino ang maglakas loob na pumunta at umalis? Lumipad na ang ating bida. Sabi niya, "Tara na," sabi ng nasa kaliwa, ang mansyon ng Panginoon ng lungsod. Anong nakakatakot na tanawin? Sino ba ito? Makikita ang napakakapal na usok. Habang dahan-dahan itong nawawala, ipinakita si Lord Yemo. Seryoso siyang nakatingin. Nagsalita ang nilalang. "Yemo, matagal na rin mula noong huli tayong nagkita." Sabay tawa nito. "Hindi ko inaasahan ito. Ito pala ang demonyo Lord. Pumunta ako ng malayo upang itago ang aking sarili. At gayon paman, natagpuan mo pa rin ako." Sabi ni Lord Yemo. Pagkatapos ng napakaraming taon, ang demonyo Lord ay bumalik muli sa aking lungsod ng kaluwalhatian. Anong mga patnubay ang iyong dinala? Sabi ng demonyo Lord, mukhang hindi ako masyadong tinatanggap ng lungsod ng kaluwalhatian. Ngunit sa anumang paraan, ipinanganak pa rin ako sa lungsod ng kaluwalhatian. Sumigaw si Lord Yemo at naglabas ng aura. Sige, sa isip niya, "Oh, anong lakas ng presyon, ang kapangyarihan ng kanyang batas ay lubos na dinurog ako." Sabi ni Lord Yemo, "Ipinagkanulo mo ang lungsod ng kaluwalhatian. At ipinatapon ka noong una pa." Tumawa ang demonyo Lord. Sabi ng demonyo Lord, "Mapagmataas na mga mapanghusga, ako ba ang nagkanulo sa lungsod ng kaluwalhatian? O ipinagkanulo ba ako ng lungsod ng kaluwalhatian? Iyon ay sinaunang kasaysayan. Dapat kayong magalak dahil hindi ako naninirahan sa nakaraan." Malakas ang aura ng demonyo Lord kaya nahihirapan si Lord Yemo. Napaatras siya sa lakas ng aura. Sabi ni Lord Yemo, "Ano nga ba ang ginagawa mo sa lungsod ng kaluwalhatian?" Tumawa ang demonyo Lord. Sabi ng demonyo Lord, "Mayroong isang bagay na gusto ko sa lungsod ng kaluwalhatian. Hanggat dadalhin mo ito sa akin, lahat ng mga bagay sa pagitan natin ay mawawala. O kung hindi, magwawasak ako rito at pupunitan ang lungsod ng kaluwalhatian." Sabi ni Lord Yemo, "Ano ang bagay na gusto mo?" Sagot ng demonyo Lord, "Alam mo na ang tinatanong mo. Ibigay mo ang bato ng espiritu ng demonyo na naglalaman ng nakakulong na demonyo na hayop." Narinig mo ba iyon? Maaari kong pangako sa iyo na hindi ako papatay ng sinuman dito ngayon. Sa isip ng ating bida, ano iyon? Ang demonyo Lord ay narito para sa isang espiritu ng demonyo. Isang espiritu ng demonyo na maaaring tuksuhin ang demonyo Lord kahit na mayroon na siya ng 8 braso na madilim na impyerno na demonyo. Ano kaya iyon? Sabi ni Lord Yemo. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Kaya mangyaring umalis ka. Natigilan ang demonyo Lord. Nagulat si Lord Yemo. Dahil mas pinalakas pa ng demonyo Lord ang kanyang aura. Kakilakilabot. Sa lakas ng aura ng demonyo Lord parang nawawala na ang aura ni Lord Yemo. At hindi na ito matagalan pa. Sa isip ng ating bida habang mabilis na lumilipad. Hindi na kayang tiisin ni Yemo ang presyon. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay. Sabay gawa nito ng barrier. Nagulat si Lord Yemo sa pagdating ng ating bida. "Ikaw na naman, demonyo Lord, kung hindi dahil sa iyo, ang lungsod ng kaluwalhatian ay akin na sana." Sabi ng demonyo Lord, "Kung ipagpipilitan mo pa ring hadlangan ako, wala na akong ibang pagpipilian kundi ang lubos na burahin ka mula sa pag-iral." Sabi ni Neil Lee, "Hindi naman parang hindi pa tayo naglalaban dati. Kung sa tingin mo ay kaya mong patayin ako, dalhin mo na." Nagulat ang demonyo Lord sa kanyang nakita. Sabay-sabay sumugod ang grupo ng ating bida, na nasa antas na ng ranggo ng alamat. Ipinakita ang lahat habang sabay-sabay na gumawa ng pag-atake. Gumawa ng napakalakas na pagsabog ang ginawang sabay-sabay na pag-atake ng grupo ng ating bida. Sabi ng ating bida, "Paano?
Kahit gaano kalakas ang kanyang batas ng impyerno, hindi dapat kayang tiisin ang isang all-round na pag-atake mula sa ating lahat, tama ba? Nagulat ang ating bida. Ang Demonyo Lord ay nag-transform na sa kanyang demonyo form. Lumipad ang Demonyo Lord. Sumigaw ito at nag-release ng matinding aura. Habang dumipensa naman sina Lord Yemo at ang ating bida. Nag-transform na rin sa Food Panda ang ating bida. Habang sumusugod ang Demonyo Lord. Naghanda sa pag-atake ang ating bida ng kanyang Yin-Yang Blast. Tuloy-tuloy ang pag-atake ng lahat sa Demonyo Lord. Ang Demonyo Lord ay naglabas ng mga malalakas na sandata. Gamit ang kanyang maraming kamay. Napansin ng lahat ang hawak ng Demonyo Lord. Ang katawan ng kataas-taasan ay tunay na makapangyarihan. Matagal na lang ito, at ang kanyang lakas ay tumaas ng isa pang antas mula noong huling pagkikita natin. Natatakot ako na malamang na mabuo niya ang kanyang unang kaluluwa ng kapalaran sa lalong madaling panahon. Sa ganitong kaso, kailangan kong gumamit ng ilang lihim na diskarte. Binunot na ng ating bida ang kanyang espada. Sabay inangat ito. Nag-slash ang ating bida gamit ang espada. Sabi ng Demonyo Lord, "Oh boy, kaya pala mayroon kang ilang mga trick sa iyong manggas." Ang ginawang pag-atake ng ating bida ay sinangga ng isang sandata ng Demonyo Lord. May paparating pa na isa. Habang inalis na ng Demonyo Lord ang sandata, naglabas siya ng panibago cotton buds. May gagawin siya sa pag-atake ng ating bida. Magtago sa isang lugar, mabilis. Pinagtama ng Demonyo Lord ang kanyang hawak na dalawang sandata, para gumawa ng barrier sa pag-atake ng ating bida. Makikita ang kaguluhan sa lugar na pinaglalabanan. Nagulat ang Demonyo Lord. Nagkakaroon ng crack ang kanyang sandata. Habang parang hindi nauubusan ng lakas ang pag-atake ng ating bida, tuluyan nang nawasak ang cotton buds na sandata ng Demonyo Lord. Ganon na rin ang iba nitong hawak. Habang natigilan siya sa kanyang nakita, tumama ang napakalakas na pag-atake ng ating bida. Wow! Ang meteor na espada ng Diyos ng kulog ni Nieli ay talagang makapangyarihan. Ganoon ba ang paraan ng pagpatay ni Nieli sa Abyss Troll? Ang lalaking iyon ay talagang malalagay sa panganib. Habang nakatayo ang ating bida hawak ang kanyang sandata, meron siyang napansin. Sigaw ng ating bida, mali, hindi siya tinamaan ng kidlat. Nasa likod na ni Duzi ang Demonyo Lord. Sabi ni Duzi, ano, napansin na rin niya ito. Tinamaan ng Demonyo Lord si Duzi. Suka ng dugo si Duzi sa ginawang pag-atake ng Demonyo Lord. Habang ngumiti ito sa ginawa nito, agad na rin pinagbibigyan ng isa ng Demonyo Lord ang mga nakapaligid sa kanya. Sabi ng Panginoon ng lungsod, "Anak," sabi ng ating bida, "ang hayop na ito, napakabilis niya." Habang papasugod ang Demonyo Lord, sabi ng Panginoon ng lungsod, "Dalhin mo na, Demonyo Lord." Nilabas niya ang kanyang sandata. "Maglakas loob kang hampasin ang aking anak." Nag-transform na siya sa kanyang beast form. "Tikman mo ang aking espada." Biglang lumaki at hamaba ang espada ng Panginoon ng lungsod. Biglang naglaho ang Demonyo Lord. Ano, nawala siya sa manipis na hangin. Kaya pala iwasan niya ang kidlat. Nag-iisip ang ating bida. Biglang lumabas sa gilid ang Demonyo Lord. Katulad ng nangyari kay Duzi. Sigaw ng ating bida, "Hindi, mag-ingat ka." Tinamaan ang Panginoon ng lungsod at nabitawan niya ang kanyang sandata. Ang ating bida ay naghanda ulit ng pag-atake. Tapusin na natin ito. May lumabas ulit na kidlat sa kalangitan. Naghanda rin ang Demonyo Lord. Mabilis na patungo ang pag-atake ng ating bida sa Demonyo Lord. Habang nakatutok ng espada niya, sabi ng Demonyo Lord, "Napakaganda ng iyong reflexes." Hinawakan sa leeg ng Demonyo Lord ang Panginoon ng lungsod. Sabi nito, "Halos mapatay mo si Yezang." Buwizat, "Yezang, Ama." Tumawa ang Demonyo Lord. Sabi ng Demonyo Lord, "Ang espada sa iyong mga kamay ay tunay na makapangyarihan. Kung maglalaban tayo, hindi ako makakagawa ng kahit ano sa iyo." Tumingin ng seryoso ang ating bida.
Sabi pa ng demonyo Lord. Napakasama. Marami kang kahinaan. Lahat ng tao rito ngayon ay ang iyong kahinaan. At bukod sa iyo, maaari kong patayin ang sinuman dito. Sabi ng ating bida, palayain mo siya, at hahayaan kitang umalis, at hindi na tayo magkikita muli. Ngunit kung maglakas loob kang saktan ang sinuman dito, hindi kita hahayaang umalis. Kahit na kailangan kong habulin ka sa kaharian ng mga guho ng dragon. Lubos kitang papatayin, sabi ng demonyo Lord. Ikaw, binabanta mo ako. Hinigpitan pa niya ang kapit sa leeg ng Panginoon ng lungsod. Makikita ang aura na lumalabas sa demonyo Lord. Sa isip ng Panginoon ng lungsod. Ang aking lakas ng kaluluwa. Sigaw ng ating bida, Panginoon ng lungsod. Sabi ng demonyo Lord. Pasensya na, ano ang sinabi mo? Habulin mo ako sa saan? Buwisit, sabi ng Panginoon ng lungsod. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin, patayin mo lang siya. Naglagay ng oras sa kanyang kamay gagawa ng huling pagkatek. Ibinigay na lahat ng Panginoon ng lungsod ang kanyang lakas sa huling pag-atake. Pero napansin ito ng demonyo Lord. Napansin ito ng demonyo Lord agad na nahawakan ang kamay ng Panginoon ng lungsod. Bumantong hininga ang demonyo Lord. Sabay pinutol ang kamay ng Panginoon ng lungsod. Umiiyak na sigaw ni Zion. Ama, gagawa siya ng pag-atake. Ngunit pinigilan ito ni Lord Yemo. Sabi ni Lord Yemo, huwag kang magpadala. Tumulo ang dugo. Habang ramdam ito ng Panginoon ng lungsod. Tumingin ng seryoso si Lord Yemo. Naglakad ito. Sabi ni Lord Yemo. Demonyo Lord, palayain mo si Yezang. Kung hindi, maaari kang mangarap na umalis sa lungsod ng kaluwalhatian ng buhay ngayon. Kahit na kailangan kong ibigay ang aking buhay, titiyakin kong ikaw ay papatayin. Tumawa ang demonyo Lord. Lumalabas na ginagamit ng matanda ang parehong mga trick tulad ng bata. Ano ang gagamitin mo upang pigilan ako? Yemo, malapit na akong mabuo ang aking kaluluwa ng kapalaran. Kaya ikaw at ang iyong mga banta sa aking mga mata, ay wala nang iba kundi mga langgam na tumatahol asterisk at nangangarap. Wala kang magagawa sa akin. Sabi ng ating buwisit, nakatingin lamang siya sa demonyo Lord. Sabi ng ating bida, ang panunood lang ba ang magagawa natin? Sabi ng Panginoon ng lungsod habang nahihirapan. Ikaw, sa isip ng Panginoon ng lungsod. Hindi. Sa aking buong buhay, ikaw ang taong pinakautang ko, ngunit sa kasamaang palad. Ipinakita ang espada ng ating bida. Habang nahihirapan ang Panginoon ng lungsod. Ipinakita ang demonyo Lord. Sabay tumingin sa gilid ang Panginoon ng lungsod. Sabi ng Panginoon ng lungsod. Niyali, ano pang hinihintay mo, gawin mo ang iyong makakaya upang putulin ang kanyang ulo. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Tumingin ang demonyo Lord sa Panginoon ng lungsod. Ngunit, magmadali ka, para makapahinga ako ng mapayapa sa lupain ng mga patay. Inaasahan sa anak ni Yemo, kaya nakakausap ka pa rin. Ngunit, naisip mo ba talaga na matatalo mo ako sa pamamagitan ng mga banta? Pinutol pa ng demonyo Lord ang isang kamay ng Panginoon ng lungsod. Well, medyo hindi ako mapakali. Ibigay mo sa akin ang bato ng espiritu ng demonyo, kung hindi, bukod sa iyo, lahat ay mamamatay. Niliglag ang kamay ng Panginoon ng lungsod. Habang ngumiti ang demonyo Lord, damang-dama ng Panginoon ng lungsod ang sakit ng pagputol ng kanyang kamay. Tumawa ang demonyo Lord. Hindi ba sapat na masakit, o hindi ka na nga ba makahiyaw? Gumagalaw pa rin ang Panginoon ng lungsod. Masinigpitan pa ng demonyo Lord ang paghawak sa leeg ng Panginoon ng lungsod. Mas lumakas pa ang aura ng demonyo Lord. Sabay tumawa ito, sabi ng Panginoon ng lungsod. Ikaw, maaari mong kalimutan ang tungkol sa hirap na ang Panginoon ng lungsod. Sigaw ng ating bida. Panginoon ng lungsod, sabi ni Lord Yemo, ibibigay ko sa iyo ang bato ng espiritu ng demonyo. Palayain mo na si Yezang ngayon. Oh, sabi ng Panginoon ng lungsod, hindi,
Niluwaganan ng Demonyo Lord ang paghawak sa Panginoon ng lungsod. Sabi ng Demonyo Lord, "Hehe, kung sumang-ayon ka lang sa aking kahilingan ng maaga, hindi ka sana nasa ganitong kalagayan ngayon, hindi ba? Ihagis mo, palayain mo muna siya, ha, ha, talagang nagiging matanda ka na, Yemo. Maaari kong patayin si Yezang ngayon. At kunin ito mula sa iyong mga kamay. Kung maglakas loob kang sirain ito, papatayin ko rin ang iyong apo. Hindi ako nakikipagnegosasyon sa iyo, Yemo. Wala ka ng oras." Napaluha si Lord Yemo. Nakita niya ang Panginoon ng lungsod na hirap na. Hindi mapigilan ang kanyang luha. "Kunin mo." Nakuha na ito ng Demonyo Lord. "Tama, ito na iyon." Tumingin sa paligid ang Demonyo Lord. Sabi ni Lord Yemo, "Maaari mo nang palayain si Yezang ngayon." "Oh, tama. Siyempre ibabalik ko siya sa iyo." Gagawa pa ng pag-atake ang Demonyo Lord. "Hahayaan kong magkita muli kayo ng mag-ama sa impyerno sa lalong madaling panahon." Sigaw ni Lord Yemo. Hindi. Naging donut na ang Panginoon ng lungsod kasama na siya sa donut family. Damdam na ramdam ito ng Panginoon ng lungsod. Habang ramdam niya ang sakit, may naisip siya. Bigla siyang ngumiti. Sabi ng Panginoon ng lungsod, "Nieli, alagaan mo ng mabuti si Yuner." May napansin ang Demonyo Lord. Kinakain siya ng yelo. Sabi ng Demonyo Lord, "Hindi maganda." May nangyayari sa katawan ng Panginoon ng lungsod. Nagsisimula ng magyelo ang kamay ng Demonyo Lord at katawan ng Panginoon ng lungsod. "Hindi ako makawala." Sumigaw ng malakas ang Panginoon ng lungsod. Nag-sacrifice ang Panginoon ng lungsod at gumawa ito ng pagsabog. Sabi ni Zion, "Ama, makikita na naging yelo ang paligid sa nangyaring pagsabog." Isang umaga ang dumating. Bumalik sa alaala ng bata pa si Zion. "Yuner, alam mo ba, ang lungsod ng kaluwalhatian kung saan tayo nakatira ay ang tanging pamayanan kung saan nakatira ang mga tao. At ang ating pamilyang Fungzo ay nagsisilbing tagapagtanggol ng lungsod ng kaluwalhatian sa loob ng maraming henerasyon. Maraming mga ninuno ang nagbigay ng buhay para sa kapakanan ng lungsod na ito. Ang kanilang dugo ang naglikha ng lungsod ng kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng pamilyang Fengzu. Tandaan na hindi tayo mga pinuno ng lungsod ng kaluwalhatian, kundi mga tagapagtanggol. Dapat tayong maging mapagmataas sa ating mga namatay na ninuno, ang parehong balang araw sa hinaharap. Kung ang maluwalhating lungsod ay nasa panganib, hindi ako mag-aatubili upang ihandog ang aking buhay. Ama, Yezang, ang Panginoon, makikita ang nagyelong bahagi ng pagsabog. Buhay pa rin ang Demon Lord. Buwizat, maglakas loob kang saktan ako, habang ikaw ay namamatay na. Sumigaw ng malakas ang Demon Lord. Yezang, anak ko, ginamit ang lihim na teknik ng pamilya. Fungzo, pagsabog sa sarili, maging ang kaluluwa ay lubusang mapapahamak dito. Kahit na makakabuo tayo ng katawan, hindi na siya makakabalik. Nakita ng dalawang mata ito ni Duzi. Patay na ang Panginoon. Kasuklam-suklam. Karumal-dumal na daga. Gusto kong putulin ang kanyang natitirang mga kamay. Paghihiganti para sa Panginoon. Lumaban sa kanya. Habang sumusugod ang lahat, may naramdaman silang napakalakas na aura. Random naramdam ito ni Duzi. Hindi makagalaw. Ito ay, ipinakita ang ating bida na naglalabas ng sobrang lakas na kidlat. Matinding intensyon sa pagpatay, habang nakapikit ang ating bida. Hawak nilang mahigpit ang kanyang espada. Bumalik sa kanya ang lahat ng alaala kasama ang City Lord. Binuksan na niya ang kanyang mga mata. Sabi ng ating bida, "Ikinagalit mo ako, Demon Lord." Makikita ang hindi maipaliwanag na aura na nakapalibot sa ating bida. Sabi ng Demon Lord, anong lihim na paraan ang ginamit niya? Ang kanyang lakas ay nasa ibang antas na ngayon. Naghanda ng pag-atake ang Demon Lord. Pinakawalan na niya ito papunta sa ating bida. Malapit na ito sa ating bida. Nang tumama ito,
Naglaho lang ito sa lakas ng aura ng ating bida. Makikita ang galit sa ating bida. Gagawa ng pag-atake ang ating bida. Na puno-puno ng galit. Hindi maganda. Arg! Lubos niyang nalampasan ang aking mga inaasahan, nagawa niyang i-immobilize ako gamit lamang ang kanyang intensyon sa pagpatay. Dapat, harangan. Naglabas ulit siya ng sandata. Dumipensa ang Demon Lord gamit ang kanyang sandata. Bigay todo sa ginawang pag-atake ang ating bida. Sabay sabi katapusan mo na. Makikita ang sobrang lakas na kidlat. Ramdam nila ang pressure na nagmumula dito. Tumilapon pa ang iba sa lakas. Nakita ng Demon Lord ang paparating na pag-atake. Salong-salo niya ang pag-atake na ginawa ng ating bida. Makikitang nawala ng mga kamay ang Demon Lord. At bumagsak ito ng napakalakas sa lupa. Sa pinagbagsakan makikita ang usok. Dahan-daang nawawala ang usok habang may mga kidlat. Sabi ng ating bida, nakakagulat ito. Sa ganon lakas buhay pa siya. Pabilis na tumakas ang Demon Lord habang wala na ang kanyang kamay. Bumalik na rin sa human form. Naghahanda ulit ng pag-atake ang ating bida. Ramdam pa rin niya ang galit. Saan ka tatakas? Habang tumatakbo ang Demon Lord, naramdaman niya ang papalapit na pagkatik. Napalaygon siya. Makikita ang napakalakas na kidlat na tumama sa Demon Lord. Salong-salo ng Demon Lord ang pag-atake. Dahan-daang nabubura ang katawan nito. Tuluyang naglaho ang katawan ng Demon Lord. Bumagsak ang armor nito. Naging armor na lang ito. Biglang lumipad ng mabilis ang armor. Ano? Tapusin siya. Mabilis na lumilipad ang armor habang hinahabol ito ng mga kidlat. Patuloy lang sa paglipad ng armor. Tuluyan nang nakalayo ang Demon Lord. Galit na galit ang ating bida. Sabi niya, Demon Lord, kahit na tumakas ka sa dulo ng mundo tiyak na mahuhuli kita. At lubusang pupuksin ang iyong katawan at kaluluwa, 50 na hindi ka na muling mabubuhay muli. Dahan-dahan nang nawawala ang aura ang ating bida. Tuluyan na itong nawala. Natuyo ang ating bida sa nilabas niyang lakas. Habang nakatingin siya sa malayo kung saan nakatakas ang Demon Lord. Ipinakita ang kalangitan. Ganon din ang maliwanag na buwan. Panipig. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.